What's up mga kapitbahay? So ngayon nga ay magiging delivery girl muna tayo. Dahil itong ang cute na Mingming na ito ay iuuwi ko na sa kanyang tunay na mami. Pero bago nga yun ay tinulungan ko muna dito si tatay na gumawa nga ng ice candy. Ilang araw na nga niya itong binabalak dahil nga may tirang gatas dito sa amin. At ang kailangan nga lang ay ang flavor na pwede namin gamitin para gawing ice candy. At ayan nga bumili si tatay ng fresh na mangga tapos ito na nga lang ang ginawa naming ice candy. Kung mapapansin nyo nga ang nguso ko dyan ay laban na laban dahil nga inalergy tayo sa manok. Hindi nga ako nagkaroon ng pakpak, pero nagkakaroon ako ng tuka. Mukha akong kapatid dito ni Nobita talaga. At nang makatapos na nga ako sa paggagawa ng ice candy, edi dinala ko na nga lang ito sa ref. May kapatid nga yung kuting na aking dadalhin at ito nga yun. Nag-isa nga kami dito ni Bessie Wap dahil nga parehas namin talagang gusto na magkameron ng puting pusa. Ang naging identity na nga lang nila ay yung sa akin ay may itim sa ulo tapos dilaw ang mata. Tapos yung kay Bessie Wap naman ay blue naman ang mata tapos walang itim sa ulo. Nasasad nga ako sa part na to dahil ito nga pusa ni Bessie Wap ang malapit sa akin. Tapos mas malapit nga siya dun sa isa ko pang pusa na si Dylan. Nasa dinami-rami nga ng kuting na dinala ko dito ay siya lang yung inalagaan ni Dylan at pinet nga. Samantalang yung aking kuting ay hindi naman talaga nilalapitan ni Dylan. Ang cute nga ng part na to kasi nga ginagalaw ni Dylan yung buntot niya tapos nilalaro naman ito ni Moby. Yung buntot mo kasi, tamo, ginagalaw mo na naman yung buntot mo. Oh. 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 Paano hindi lalaruin yan ni Moby ah? Mamimiss ka ni Moby ah. Oo. At eto naman nga silang dalawa kapag ka nga magkasama. Syempre, likas naman nga sa kuting na sadyang mapaglaro at saka makulit. Kaya iniisip ko talaga paano na lang talaga pagka nagkahiwala itong dalawa. Dahil nga ang iba naman nga naming pusa ay adult na pareho. Syempre, kahit na mga pusa, kaya naman nila maglaro mag-isa. Iba pa rin nga yung aliw kapag ka nga may kasama sila. At eto na nga yung time na babiyahin na nga ako at dadalhin ko na nga sila. Isinama ko na rin nga pala dito yung kuting ko para nga hindi naman maghanap itong isa dahil nga babiyahe pa kami. Based din dun sa unang time na biniyahe ko silang dalawa ay kalmado nga sila kapag ka magkasama sila. Hindi sila masyadong nag-ingay sa biyahe at hindi rin naman sila ganon nagwala. Eto nga palang dalawang kuting na to ay galing sa Victoria at sa Victoria ko din nga dadalhin. O diba, hindi ko kagad dinaretso kay Bessie Wap, ganon din naman yun. Ang naging usapan nga namin ni Bessie Wap ay sa akin muna ang kanyang kuting dahil masyado pa nga itong baby nung nang makuha ko. As in, kaya mo pa siyang dakutin ng kamay mo at kapag ka nga nilamas siya ng baby, huy nilamas. Kapag napanggigilan ng bata ay talaga namang wala ng buhay kang makikita. At yun nga yung naging concern niya dahil nga meron siyang mga pamangkin. Dito naman sa amin ay wala namang bata kaya naman okay lang na nandito siya. At isa pa rin nga sa naging concern ni Bessie ay ang pagdumi nga ng pusa. Medyo kulong nga sa kanila kaya kailangan talagang turuan yung pusa na dumumi sa litter box o kaya naman sa buhangin. At heto na nga at nandito na kami kina Bessie Wap. Yan nga yung kanyang adult cat, nakala mo nagkita ng multo. Hindi rin nga agad namin inilabas aring dalawang kuting dahil nga gusto namin i-introduce muna dito sa adult cat ni Bessie Wap yung bagong ang kuting. Para magkita man sila, hindi sila magbababagan. At para din nga hindi agad mapanggigilan ng mga pamangkin nga ni Bessie. At syempre nung medyo kalmado na nga yung adult cat ni Bessie Wap ay di inilabas na rin namin sila. Ay kita mo naman Ario ay sa akin pa rin nalambing talaga. I miss you, Moby ah. At ayan na nga sila nung hindi na sila masyadong shock sa paligid at nasasanay na nga sila. Kinabukasan ay niliguan na rin namin tong dalawa dahil si Bessie Wap nga gusto niya lagi sa pusa ay nililiguan. Dahil clingy din naman siya sa pusa at gusto niya katabi rin nga ito sa higaan. At ang sunod ko naman nga naging problema ay kung paano kami uuwi. Dahil itong dalawa ay hindi magpaawat sa kalalaro. Hindi na kaming taklo. Babay na babay. Kahit ako, nalito na rin kung sino talaga ang malulungkot sa amin, yung kuting o ako. Syempre, ang naging ending, kami lang ni Moby ko ang umuwi. At iniwan ko na nga dito ang pusa ni Bessie Wap. Nakakatuwa din nga na makalipas nga ang ilang araw na nag-i-stay siya dito, ay masigla naman nga at kumakain. Minsan, naghahanap ng kalaro, pero syempre, independent naman ang mga pusa, kaya kaya nila yan. So, paano ba yan mga kapitbahay? Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat na sumusuport sa aking page at sa aking vlog. Hindi pa man tayo ganun kalaki, pero naniniwala ako na lalago din ito. Basta wag nyo lang kakalimutan i-like at i-follow at i-share nga itong aking video. Hanggang sa susunod!